Nakaipon ba kayo nung nakaraang taon? Itong kapuso natin, halos 400,000 pesos lang naman ang naipon sa kanyang alkansya. Malapit na tayo makakalahati ng taon. Sa gitna na nga ng pagtaas ng mga bilihin at malawakang krisis sa gasolina. Ang tanong, kamusta ang pag-iipon mga kapuso? Nalalamnan pa ba ang inyong alkansya? Ang 41-year-old na si Matt mula Quezon City, nakamaleta lang naman ang pera. Pero hindi raw galing sa flood control kundi iniipon niya sa alkansya. Pag wala, maliit. Pag sa plastic lang So, maletas, dinala namin sa bangko. Doon ang dinipositan namin. At ibabahagi raw niya kung magkano ang kabuuan ng kanyang naipon. So, ayan, binubuksan ko na yung mga alkansya ko. Abangan! Maniniwala ba kayo na bago maging ipon master, si Matt, dati raw palang pasagulero? Sakit ng ulo ng parents mo yon. Halos parang ang nangyayari po kasi noon, yung lagi na lang ako nasa labas. Pagka minsan na nga lang umuwi si mama, napapatawag pa sa barangay. At kasi napaaway anak niya, ganun. So medyo magulo talaga. Ang nangyayari kasi is yung parang pride na pag sisikat ka pagka napaaway ka, sikat ka pagka takot sa yung mga tao. So yun ang motibasyon mo na Yun yung sumikat dati. ka dahil Oo, doon? parang sumikat sa sagang. Oo. Pero pursigido ang kanyang ina na ituwid ang kanyang landas. Kaya muli nitong inilayo ang anak sa gulo. Bumalik si Matt sa pag-aaral at kumuha ng vocational course na computer technician. Ang nooy buntis na kasintahan ang nagmulat sa mga mata ni Matt na magsimula magbago. Nung nagkaroon ako ng anak, doon ko na naramdaman yung pressure. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan, ang bata sa sinapupunan nalaglag. At sa kukulangan ng pera, nahirapan din si Matt maghanap ng pambayad sa ospital. Na-pressure na ako nung miscarriage kasi isipin mo, nasa ospital po kami. Wala akong mahinga ng tulong. Baga, yung pinasok ko, wala na akong ambag sa bahay, dagdag consumption pa, parang gano'n. Wala kayong pambayad. Since may pera naman sila, so sila muna yung sumagot. Pangako ni Matt sa sarili, mabiyayaan lang siya ng pagkakataon bumangon. Itutuwid niya ang lahat at sa buhay ay magsusumikap. Hindi rin nagtagal, tila dininig siya ng langit. Almost 1 year, yan. Tapos nabuntis ulit. Itsa-pera muna yung barkada, tigil ko muna yung mga bilyar ko, yung pag-inom-inom ko, talagang titipirin mo. Si Matt, todo kayod para sa pamilya. Nagtrabaho bilang isang call center agent sa loob ng 9 na taon at dito na rin natutong mag-ipon ng paunti-unti. Sumubok ng iba't ibang mga pagkakakitaan at naniwala siyang kaya niyang umangat sa buhay. Nagkaroon ng 3 anak si Matt. Bagamat naghiwalay sila ng dating kasintahan, mas nagpursigi siyang magtrabaho para sa pamilya. At ang naisip niya para may perang mahuhugot sa katapusan ng taon, mag-ipon sa alkansya. Ang dating salat sa pera, unti-unti nang nakakabangon. At hindi lang yan, dahil nakahanap muli si Matt ng babaeng nagpatibok ng puso niya. Nakilala ko siya, ang first impression ko sa kanya is parang gangster, dahil lumaki nga siya sa Cali. Pero ngayon, nakita ko na malaki yung pinagbago niya dahil nakita ko kung gaano siya kasipag, sobrang pursigido na maging successful. Kaya ang pag-iipon, ginawa na nga niyang yearly goal. At dahil mas malaki na ang naitatabi ngayon, hinihigitan niya ang kanyang ipon kada taon. So, ito yung 2023 na ipon ko naman, umabot siya ng 78,000. Tapos 2024, lahat na naka-vlog na, yung 172,000 na. Nilaan ko yun for gifts sa December. Sa nanay ko, sa kapatid ko, sa asawa niya, sa mga pamangking ko, and syempre sa mga anak ko, sa ibang mga relatives. And then syempre, yung the rest, pinapaikot ko. Kaya nagdagdag ako ng sasakyan. Hindi para gamitin, kundi para pagkakitaan. Ang pinaka-goal daw kasi ni Matt, palawigin ang kanyang ipon para sa kinabukasan ng mga anak.
At sa huli niyang ipon challenge nitong 2025, ang kabuang halaga ng naipon niya umabot na ng halos 400,000 pesos. Binilang namin, umabot siya ng 386,600 pesos. Sa mga gustong mag-ipon, minsan kasi iniisip nila na kailangan ko ng malaking income para makapag-ipon. Actually, hindi mo naman kailangan mag-start sa malaki. Kailangan mo mag-start sa kung anong kaya mo. Basta ang mahalaga, inumpisa mo mag-ipon. Kasi pagka inumpisa mo mag-ipon, talagang magkakaroon ka ng resulta. Patingin nga ng alkansya. Ito siya. Bakit magaan? Puro buo po ito. Actually, hindi mo na. Papel. Yung papel, puro papel. Hindi siya barya. Dati ho, barya ang iipon ko. So sabi ko, kung nakakapag-ipon ako ng barya sa isang taon, tapos ganito nakalaki, what if gawin kong buo? Pero nakakatakot o kung mawala Baka yan, dapat ilagay mo sa bangko. After naman, every December, nilalagay ko sa bank. Patingin. Kasi pag sa bangko, lagi ko nakikita, ay, may pera pa ako, okay lang baka. Natetempt ka na makita akong gastusin. bilhin, di ba? Parang ganun. Ito to, alam mo ba kung anong laman ito? Magkano? Yung umabot pa po ng 80, 70, 100 din, di ba? Wow, ito talaga? Maganda. Pa? Okay ah. Kasi pag napuno po yan, nasa 120,000. Pag siksik na siksik dito. Pagka may pattern po kasi siya, pag sinundan tong pattern, automatic yan, makakabuo ka ng 107,000. Pero ang ginagawa ko kasi, wala akong 20 pesos dyan. Ang nilalagay ko, 150, 500, tapos sometimes 1,000. Pagka hindi po ako nakapaglagay ngayon ng, let's say, di ako nakapaglagay ng pera this day, kinabukasan, either maglagay ako ng doble at triple. Talaga? This year kaya, magkano kaya ang mahihit mo? Ang goal ko, lumagpas ako ng kalahating milyon. Samantala, sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin ng gasolina, narito ang ilang tips para makatipid at kahit pa konti-konti ay makapag-ipon pa rin. Bawasan ang gastos para sa mga hindi mahalagang bagay. Sa halip ay pagtuunan ng pansin ang pag-iimpok para sa emergency fund. Maghanap ng mga bilihing may discount at kung may gamit na nasira, ikonsidera ang pagpapaayos muna rito o pagbili ng second hand. Kung may mga binabayarang bills at utang, i-prioritize ang may matataas na interest para lumuwag ang cash flow. Ngayong mataas ang halaga ng krudo, bawasan ang paggamit ng sasakyan kapag aalis ng bahay. Maaring gumamit ng public transport o maglakad kung malapit lang. Kung nakasasakyan, maiging magsabay na ng ibang gagawin o kaya'y mag-carpooling. Huwag itodo ang apak sa gasolina. Alisin ang mga nagpapabigat na gamit sa sasakyan at tiyaking nasa kondisyon ang mga gulong nito. Ang kwento ni Matt, patunay na basta't may determinasyong magbago, kaya mong umasenso. At mas lalo pa itong nagiging makabuluhan kapag ibinabahagi sa pamilya at sa kapwa.